Alright, another day, another reaction, video and commentary mga kapatid sa mga nagiinit na balita ngayon at mga pinag-uusapan no, sa mundo ng social media mga tol. Ito mula kay Philippine News Trending o Trending News. Yan, kakapasok lang, grabe, si President Marcos lang nakakagawa nito. Ano yun? Walang nagawa ang China sa West Philippine Sea. No, West Philippine Sea nabawi na sana nga mga tol, no. So ito ang ating bibigyan ng reaction video bago natin to simulan mga tol. Huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Philippine Trending News. Yan, nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, no. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video mga tol. So maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sa lahat ng mga kasama natin araw-araw sa mga ganitong reaction video at mga nakiki-comment, no, nagko-comment dito sa atin mga tol. Salamat po ng napakarami sa inyo. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang world leaders na agarang i-operationalize o pagganahin na ang Loss and Damage Fund na pinagtibay kamakailan sa 28th Conference of Parties o COP28. Sa mensahe ng Pangulo na ipinaabot ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., inihayag ng Pangulo ang paghahayag ng intensyon ng bansa na mag-host ng Loss and Damage Fund. Ang naturangang pondo ay magmumula sa pinagsama-samang kontribusyon ng developed countries na mayroong mataas na carbon emissions. Layunin nito na masaklaw ang pagpupondo na kailangan para matulungan ang developing countries at vulnerable na mga bansa na matugunan ang tagtuyot, baha at tumataas na level ng tubig o karagatan, dulot na rin niya ng climate change. Kaugnay nito, hinimok naman ng punong ehekutibo ang mga partner ng ating bansa mula sa private sector, civil society partner countries, mga gobyerno at developing funding institutions na suportahan ng Pilipinas sa isinusulong nito. Ayon pa sa Pangulo, para sa Pilipinas, ito ay hindi lamang isang isyong pangkapaligiran, kundi isa ding usapin ng survival ng isang bansa. Bagamat mas mababa lamang sa 1% ang naiaambag na carbon emissions ng Pilipinas sa kabuuan sa buong mundo, isa naman ang ating bansa sa madalas na tamaan ng tagtuyot at mga bagyo. Tama, no, ang galing mga kapatid. Kaya ito hinihimok ni PBBM na maisagawa na nga talaga to mga tol. Kasi 'di ba yung mga developing country, yun talagang malalaking bansa na, 'di ba? Marami silang mga factory, particular mga tol, China, napakalakas ng ano niyan, ng talagang napakaraming factory diyan mga tol. 'Di ba? Sila yung nagbubuga ng mga carbon emission, no? So tayo less than 1% yung inaambag natin na carbon emission sa kabuuan ng mundo. Napakababa 'di ba ng ambag natin doon? Pero tayo naman yung madalas na tinatamaan, kaya tayo yung madalas na sasalanta, 'di ba? So tama yung mga ganitong mga mga hakbangin, lalo na kung ang mga bansa-bansa ay nagkakaisa para naman sa ating mundo, kasi pare-pareho naman din tayong makikinabang dito no. Tuloy natin, ang galing nun. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs nitong Sabado na 2 Pilipino ang nahatulan ng bitay dahil sa paglabag sa drug trafficking doon po sa bansang China. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang 2 Pilipino ay binitay noong Nobyembre 24 ng taong kasalukuyan, ngunit nitong nakarang araw lamang kinumpirma ng Philippine Consulate General doon po sa Guangzhou. Gayunpaman, ang Department of Foreign Affairs ay ipinagpaliban muna ang agarang pag-anunsyo ng malungkot na pangyayari o malungkot na balita habang nakabinbin ang ibang detalye mula sa panig ng China. Particular na ang pahayag ng kanilang pagpapatupad nito. Sinabi ng ahensya na ang 2 pinatay na Pilipino ay naaresto noong 2013 at nahatulan noong 2016. Ibinigay ng departamento ang lahat ng posibleng tulong, kabilang na dyan ang pagpupundo sa legal assistance sa pamagitan ng konsulada ng China doon po sa Guangzhou at ang Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Mula sa kanilang pagkaaresto hanggang sa ibaba na ang hatol ng korte. Kaya naman inulit ng kagawaran ang panawagan na tumaliman lamang sa mga batas sa papupuntahan ng mga bansa upang hindi mapahamak. Wala umanong magagawa ang alinmang ahensya sa mga malalaking krimen sapagkat may sari-sariling batas ang bawat bansa na hindi maaring panghimasukan maging ng ating mga opisyal. Tama. About naman dito mga tol, no, hindi natin to syempre pwedeng anuhin. Dahil alam naman natin ang batas ng China pagdating sa mga drug cases talagang mabigat, no. Yun nga, no, punishable by death mga kapatid yung mga kaso. Pero 'di ba? Lalo-lalo na Pinoy to, alam naman natin nagkakaroon ng girian mga tol. Pero sige, alisin na natin yung kalagayang Pinoy, 'di ba? Sa kanila mga tol, kahit na ilang gramo lang 'yan mahuli sa iyo, no? Iyan ang magiging katumbas
ng parusang iyong kasalanang iyong nagawa. Pero dito mga tol, dito sa Pilipinas, kaya yung mga sino ba yung mga big time? Sino ba yung mga nakakulong na doon? At doon na mismo niluluto daw sa loob. Ayon mismo kay Senator Robin Padilla, sa loob na daw mismo ng bilibid niluluto mga tol. Hindi natin alam yun. Sabi lang naman ni Senator Robin yun. Pero tingnan mo mga tol, dito kilo-kilo pero wala tayong ganyan. Wala tayong bitay mga ganyan, di ba? Baliktad tayo mga tol eh. Yung dalawang Pinoy, yung Pinoy doon sa China, kahit na gramo lang yan mahuli. Talagang eto magiging kapalit, no, bitay. Pero dito sa Pilipinas, yung mga Chinese, alam niyo na, Chinese mga tol, na nagdadala ng mga illegal na droga dito, kilo-kilo yan, o tone-tonelada mga tol, kahit nakakulong na yung iba, nagagawa pa rin nila ang negosyo nila kasi nga wala tayong ganito no? Wala tayong ganyan. Alright, so tuloy natin to mga tol. Hindi natin may pagtatanggol yan. Hindi naman natin alam kung ano yung batas sa kanila saka kung talaga nagkasala, di ba? Ang bawat bansa na hindi maaring paghimasukan maging ng ating mga opisyal. Samantala, hinimok naman ang pamahalaan na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa like-minded states sa pagtugon sa mga issue sa West Philippine Sea para sa taong 2024. Ginawa ni Strat-based ADR Institute President Dindo Manhit na isang geopolitical analyst ang naturang payo sa pamahalaan kasabay nga rin ng ginanap na Fostering Cooperation sa Indo-Pacific Towards 2024 Forum. Anya, paulit-ulit anyang iginigiit ng like-minded states ang kanilang suporta para sa arbitral victory ng Pilipinas. Yes. Nangako din ang mga ito ng pakikiisa sa ating bansa sa pagdepensa sa rules-based international border. Sinabi din ni Manhit na isang advocate ang international community sa pagtataguyod ng kapayapaan at estabilidad sa rehiyon. Ang nagkakaisaan niyang front ang nagbibigay daan din sa atin para manindigan laban sa agresibo at coercive na aksyon na nakakasira sa kapayapaan sa rehiyon. Kasabay din naman ang pagtatapos ng 2023, dapat anya na nasa magandang posisyon na ang Pilipinas sa pagharap sa mga banta sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapalakas pa ng ating kapasidad at interoperability kasama ang like-minded states. Gayon din, ipagpatuloy dapat ang pag-expose o pagbulgar sa publiko ng mga coercive tactics na ginagawa ng mga agresibong bansa. Anya, patuloy ang operasyon ng China sa West Philippine Sea kung saan inalala pa nito ang mga mapanganib na aktibidad ng China, kagaya na lamang ng pag-intimidate sa mga Pilipinong mangingisda, ilang serye ng pambobomba ng tubig o water cannon, pagsira ng coral reef at pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Sobrang napakadami ng kasalanan at ng labag na ginagawa at illegal na aktibidad ng China dito sa West Philippine Sea. Kaya talaga sana bago magtapos itong 2023 o sana sa pagpasok ng 2024 ay mas lalo pang mapalakas yung depensa ng Pilipinas mga tol hanggang sa dumating ang panahon na talagang hindi na tayo kayang ma-intimidate ng China kasi gamit yung kanilang mga malalaking barko, gamit yung dami ng kanilang mga barko, tapos samahan mo pa ng mga warship nila, talaga mapapaatras no? Mapapaatras talaga kapag ang bansa mo mahina. Siyempre, iisipin mo na lang, kawawa naman yung mga mamamayan na madadamay. Diba? Yun din ang iniisip ng ating mga mambabatas, yun din ang iniisip ng ating gobyerno. Kung talagang ipupush nila mga tol at baka humantong sa ganun kasi playing safe ang ating gobyerno mga tol, playing safe sila sa ganyan. Mas mabuti na yung ganyang umiwas-iwas na lang kaysa magmatapang tapos biglang pag sumiklab ang gera kawawa naman yung mga mamamayan natin mga tol. Kaya tama lang din naman yung ginagawa nila. Do minsan sumusobra sa pag-atras kaya yung China is todo sa pag-abante mga tol. Pero sana nga sa ginagawang hakbang ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa pangunguna ng PBBM mga tol, talagang mabawi na natin ng tuluyan itong ating West Philippine Sea, yung karapatan natin dyan na makapangisda ng walang nanggugulo, makapag-resupply ng walang nangaharang, at maisagawa yung mga activity natin dyan ng walang nambubuli mga tol. Yun lang sapat na para sa atin mga tol. Yun lang naman ang hinahanap talaga ng mga Pilipino dyan. Kaya't inirekomenda ni Manhit na maging sentro sana ng foreign relations at military strategies sa susunod na taon ang hinggil sa cybersecurity. Eto mga sangkay, mukhang good news po ito. Ano nga ba? Magkakaroon na ba ng mas matinding puwersa ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea? At ngayon mga sangkay, mayroon pong balita na mayroon na pong ginagawa na magiging kaagapay natin mga sangkay sa pagbabantay dyan sa West Philippine Sea. Bagong gusali umano ng Philippine Coast Guard, pinasinayaan sa Pag-asa Island
Ano ba itong mga sangkay? Ito ba ay magiging kampo ng pwersa natin dyan? Tingnan po natin. May dagdag tulong sa pagbabantay sa West Philippine Sea ang bagong gusali ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Emil, pinangunahan ni Secretary Anyo ang pagpapasinaya ng isang bagong building ng Philippine Coast Guard na layon na pagandahin at palakasin ang kakayanan ng Pilipinas na depensahan at protektahan ang Pag-asa Island. Ayun. Ito na po ang iniintay natin mga sangkay, no? Na sana hindi lamang po ganito, hindi lamang isa kasi ang Vietnam kasi ano sila nag-i-expand sila o lumalayo po sila nung lumalayo eh. Papalapit na nga po sila sa ating bansa eh. Pinagkukuha na po nila yung mga kung ano pong mga reclamation na kanilang ginawa dyan. Tapos tayo mga sangkay, walay. Puro lamang po tayo turo, amin yan, amin yan, amin yan, amin yan. Pero wala po tayong pinapatayo doon. Tama, no? Tama to si Sangkay Janjan, mga tol. Yun ang problema sa atin, mga tol. Sobrang tagal na mga tol. Actually, bukod pa dun sa 2016 bago pa tayo magkaroon ng arbitral award, ang dami nating kiniklaim pero wala tayong naipapatayo. Ang pinakahuling ginawa nga lang ng Pilipinas, mga tol, isinadsad yung barko ng ng BRP Sierra Madre dun sa Ayungin Shoal para kahit papano hindi mo na makuha yan. Kasi kung hindi ginawa ni ERAP yun dati, malamang napatayuan na rin yun. Napatayuan na rin yun ng mga reclamation area, mga tol, ng ibang bansa. Kasi ganun ang ginagawa nila tayo, asan yung pondo natin para dyan? Wala, napupunta sa kamay ng iilan, di ba? So ang ginawa na lang ng bansa natin, isinadsad doon yung BRP Sierra Madre, ayun, nabubulok na. Pero dapat talaga ang ginagawa natin dati pa is yung ginagawa din ng ibang mga bansa. Kaya sabi nga ni Sangkay Janjan, buti pa yung ibang bansa nag-e-expand na amin yan. Tayo may arbitral award na tayo, ilang taon na nakakalipas mula noong 2016, wala nga naman tayong ginagawa eh. While ngayon mga sangkay, eto na, mukhang inumpisa na. Siguro sana ito po yung umpisa at mas dumami pa, no? Magkaroon na rin po siguro tayo ng dyan, mas marami pang pwesto sa West Philippine Sea. Kasi ang China at Vietnam, very aggressive silang dalawa eh. Inaaway pa po tayo parehas mga sangkay kapag tingin nila sumasaklaw na po tayo sa kanilang teritoryo kahit pasok pa po sa ating teritoryo mga sangkay. Tingnan po natin. Ilang naman sa besos. Naka-teleskopyo. Saka meron PLA. Mula sa bukana ng Pag-asa Island, kitang-kita ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang puwersa ng China na kinabibilangan ng mga Chinese militia vessel. Kita nyo na mga sangkay? Ganyan po kalapit itong mga lokong Chinese. Look at that, guys. Tingnan nyo nga naman yan. Diba? Pambihira. Ako, mga sangkay, wala na po akong kinakaanibang politika. Ano ba? Political color. Hindi po tayo katulad dati mga sangkay na talagang grabe yung natin sa politiko. Grabe yung tawag dito. Suporta ngayon. Tapos na ang election. It's time to move on, move forward. At ngayon mga sangkay, pagdating po sa teritoryo natin, it's time to speak. It's time to say something about sa issue na ito. At bilang Pilipino, we have to stand on our country, on our territory. Pilipino po tayo, wala po tayo dapat kinakampihan sa China. Nag-aaway ang China at Amerika. Yung iba, pro-China. Yung iba, pro-Amerika. Ano ba? Pro-Filipino dapat. Po tayo. Tingnan po natin. Chinese Coast Guard at maging China Navy sa di kalayuan. Grabe Tingnan nyo. Yan po. Kitang-kita na po. Ganyan po kaloko-loko itong China. Totoo yun. Pambihira, talagang gusto pong alam po natin na hindi po talaga tayo malakas pagdating sa mga pandigma, pero hindi naman po pwede na porket ganon kakayan-kayanin na lamang po tayo nila. Kahit ang katabing isla na okupado ng China. Kita na yung kanyang Subirit. Subirit pa yan. Yung mga yan, presence yung kailangan nila dyan. Pagkatapos, they will wait instructions what to do. Kaya nga mahalaga mga sangkay na magkaroon po tayo ng sariling mga barko dyan na nagpapaikot-ikot, nagbabantay. Kasi nung panahon po, ito wala na po tayong political color. Pero kwento lang po natin. Kasi ito po yung mga, ito rin po yung kwento dati mga sangkay ng isang, tawag dito, yung may alam po patungkol dyan sa West Philippine Sea. Panahon ni Ferdinand Marcos,
Wala pong nakakapasok dyan ng mga bansa. Kasi papasok pa lamang po sila, bawa yan, papasok sa West Philippine Sea. Binobomba na po kaagad yan. Ng mga militar ni Pangulong Marcos. Marami pong picture yan mga sangkay. May mga placard po kaagad dyan na makikita na bawal pumasok, teritoryo ito ng Pilipinas. What happened? But after Ferdinand Marcos, by 1995, siyempre, wala na po si Pangulong Marcos doon eh. 1995. Pagdating ng 1995, panahon na po ata ito ni Ramos, nagulantang ang lahat. Mayroon na yung Vietnam, mayroon na pong ibang mga bansa dyan na hindi yun mga sangkay parang napabayaan po talaga kasi ayon nga po sa report, naging busy ang mga kasundaluhan natin sa politika, kudita at kung ano-ano pa. Not knowing na nai-invade na po tayo ng China, lalong-lalo na po itong Vietnam kasi ang Vietnam po talaga itong nangunguna eh. Tanaw din ang mga Sandy Cay na minomonitor kung may reclamation na ginagawa ang China dahil tila tumataas ang buhangin doon. Dito lamang nadiskubre ng AFP Western Command ang mga patay na corals sa Sandy Cay 2. Wow. Nagmamatch up ba yung inaangat niya doon sa actual na mga lupa na kung hindi Dami, lupa yung nagaling doon, probably isang area galing. We're also finding real evidence na pwede natin yung magamit legally. So, kailangan pag-aralan natin yung gusto. Nandito sa Pag-asa Island si Secretary Anyo para pasinayaan ang bagong tayong building ng Philippine Coast Guard. Makatutulong daw ito sa pagmamonitor ng mga aktibidad sa paligid ng isla katulad na lamang ng pag-aligid ng mga barko ng China. So, hindi lamang sana nag-iisa na ganyan lang mga sangkay yung pwesto natin dyan. Kasi ang reclamation po ng Vietnam dumadami. 2023, nakarami po sila. Tapos tayo. So hindi natin masyado nababalitaan nabibigyan ng reaction video about sa ginagawang reclamation ng Vietnam. No? So subukan nga natin mga tol sa mga susunod nating mga video reaction. No? Tignan nga natin kung ano yung mga balita about sa Vietnam. Kasi panay Vietnam dito si Sangkay Jan mga tol. No? So tingnan natin mga tol kasi ang madalas nating nababalitaan madalas nating napapanood lalo na sa mga balita mga tol is yung China kasi sila yung nangaharang, sila yung mas malaki puwersa di ba kaysa sa Vietnam At yan ang titignan natin mga kapatid sa susunod. Pero anyway, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Tama rito si Sangkay. Dapat hindi lang tayo basta claim, dapat tayo nagpapatayo rin ng mga structure. Yun nga lang, syempre, since nga na merong ibang mga umaaligid at umiepal diyan sa West Philippine Sea, napipigilan tayo mga tol, no? Lagi tayong binabantaan na sige, subukan nyo. Subukan nyo. Hindi nyo magugustuhan ang mangyayari. Parang ganon mga tol. Anyway, maraming salamat mga kapatid. Pwede ka mag-iwan ng komento sa ibaba. At hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.